Dear Lady Love TV. Sisters Love Rivalry. Tunghayin na po natin ang ikalimang bahagi. Tumawa ng malakas si Ella sa sinabi ni Calvin. Siya ang babaeng mahal nito? Who was he kidding? Huwag kang mag-joke. Seryoso yung tanong ko. Ilang saglit siyang tinitigan ni Calvin. Hindi ito natawa sa sinabi niya. In fact, he looked too serious. Maya-maya pa, napailing ang lalaki na parang hindi makapaniwala sa naging reaksyon niya. Si Ella naman ang natahimik. Kinabahan ng todo-todo. Hindi niya ma-describe ang pagkabog ng kanyang dibdib. Ginawa niyang manhid ang ilang parte ng kanyang katawan. He couldn't be serious. Hindi pwede. Kung totoong seryoso si Calvin sa sinabi nito, paano na ang ate niya? Pwede niyang sabihin sa kapatid na ibang mahal si Calvin. Madali lang yon. Kung hindi siya ang babaeng tinutukoy nito, bakit kailangan siyang pahirapan ni Calvin ng ganoon? Joke ang tingin mo sa damdamin ko para sa'yo? Masama ang loob na tanong nito. Hindi ka naman seryoso, hindi ba? I'm serious, and here I am thinking what you feel the same way. Towards me. Calvin, para saan ang pagsabotahe mo sa love life ko? Para saan ang sinasabi mong paghihintay ko? Anong ibig sabihin ng lahat ng yun sa'yo? Dahil doon, kaya ka na in love sa akin? Guilty na tanong ni Ella. Kung iisipin, pwede ngang nakapagbigay siya ng maling signal kay Calvin. Why? Ginawa mo ba ang mga yun dahil trip mo lang? Hindi maikakailang. Galit si Calvin sa base ng pagkakunot ng noon nito. Nag-iwas siya ng tingin. Mukhang kailangan na niya sabihin kay Calvin ang rason. Nag-ipon muna siya ng lakas ng loob bago muling humarap. Hindi iyon trip. Magpapaliwanag ako sa'yo. Hindi ito sumagot at nakatingin lang sa kanya na parang naghihintay ng mga susunod niyang sasabihin. Kung may tao man akong gustong hintayin mo, hindi ako yon. Napahinto si Ella nang naningkit na ang mga mata ng lalaki. Si ate kasi. Napapikit si Calvin pagkatapos sa bunutan ng sarili. Being frustrated was not enough to describe him right now. Gusto ka niya. Bago pa siya umalis papuntang Japan, ibinilin kanya na sa akin na bantayan ka para sa kanya at hindi para sa akin. I'm always around you not because I like you, but because my sister likes you so much. Humingi siya sa akin ng pabor para mapanatili kang... Tama na. Putol ni Calvin. I've heard enough. Okay na yung narinig ko na hindi mo ako gusto. But please, tigilan mo na ang pakikialam sa buhay ko kung hindi ka naman pala concerned. Kung ang ate mo lang ang dahilan ng paglapit mo sa akin, tigilan mo na ako. Umaasa lang ako eh. Calvin, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko sa inyong magkapatid ngayon. Sabi nito na napapailing. I'm sorry. Halos pabulong na yan sabi. I'm going. Paalam ni Calvin sabay tayo. Calvin, pigil niya. Kausapin mo na lang uli ako kung gusto mo na. Hindi yung inuutusan ka lang ng iba para gawin yon. Nag-walk out na ng tuluyan si Calvin at naiwan si Ella na tulala at naguguluhan. Concerned na talaga siya kay Calvin, walang duda roon. Para sa kanya ay isa itong kaibigan, pero minsan na rin niyang pinagdudahan ang damdamin para sa binata. Napayuko siya. Kung siya ang nagdududa sa sariling damdamin, papaano pa si Calvin? Siyempre nga naman, ay iisipin ng binata na may gusto siya rito. Hindi niya pwedeng sisihin si ate na. In love lang ito. Siya talaga ang may kasalanan. Huminga ng malalim si Ella. Saka ipinatong ang noo sa mesa. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mapatawad siya ni Calvin at maibalik ang dati nilang samahan. Pero may pag-asa pa ba silang bumalik sa dati? 15 missed calls. Nakalabing sabi ni Ella. Ganoon karaming beses na niyang tinatawagan si Calvin pero dead na pa rin ito. Gets naman niyang masama talaga ang loob ng lalaki. Ang labas kasi ay pinaasa niya ito. Pero kung totoong mahal siya ni Calvin, matitiis ba siya nito ng ganoon? Ang ibig sabihin, hindi talaga matindi ang nararamdaman niya sa akin. Nanlaki ang mga matang sabi niya sa sarili. Nabuhayan siya ng loob. Ang ibig sabihin lang kasi niyon ay kaya pang mawala ng damdamin ni Calvin sa kanya hanggang sa pagdating ng ate niya. Sinubukan pa rin ni Ella na tawagan si Calvin pero ayaw talaga nitong sumagot. Fine.
sabi niya sa sarili. Saka nahiga sa kama. Itinulog na lamang niya ang mga isipin. Walang pasok kinabukasan si Ella, kaya pinuntahan niya si Calvin sa mansyon ng mga San Lucas. Nagkandaligaw-ligaw siya pero nakarating din naman siya bago magtanghalian. Isang guard ang humarang sa kanya nang nasa harap na siya ng malaking gate. Sino po ang kailangan ninyo? Magalang na tanong ng guard. Si Calvin San Lucas po. Kumunot ang noo nito. Nakakainis din ito. Hindi ba siya mukhang ka-level ng mga taong nakatira sa lugar na yon? Pasimple niyang inassess ang sarili. Nakasuot siya ng maong na maraming tastas. Uso naman iyon, ripped jeans ang tawag doon. Ang kapareha ay puting blouse at putiring sneakers. Sandali lang ho ma'am, sabi ng gwardya at mabilis na nawala sa harap niya. May kinausap ito sa loob ng gate at naiwan siya sa labas na nakatanga. Ang hirap din palang makipagkita sa mayayaman. Dinadalaw mo na at lahat-lahat, pahirapan pang makita. Napaigtad si Ella nang may mabusina. Nagmamadali siyang gumilid nang makita ang isang kotseng papasok sa mansyon. Sobra sa pagkatinted ang mga salamin ng sasakyan, kaya hindi niya alam kung sino ang driver niyon. Nabigla siya nang biglang bumukas ang bintana ng sasakyan. Hi miss, may kailangan ka? Friendly na tanong ng driver. Kilala niya ito. It was Dino San Lucas. Paano hindi niya makikilala kung sikat na artista ang kapatid nito? Isa pa, meron bang San Lucas na hindi sikat? Meron, sagot ni Ella sa isip. Si Calvin. Nitong nakaraan lang kasi nang lumabas sa mga issue tungkol kay Calvin. Hindi pa rin laganap ang picture nito sa social media. Kakaunti pa lang ang nakakadiskubre sa taglay na kahisigan ng binata. Si Calvin, medyo nahihiya siyang sagot. Ngumiti si Dino. She liked her boyish smile. Ang alam niya ay wala na sa 20s ang edad ni Dino. Pero bagay pa rin sa lalaki ang ganoong klase ng ngiti. Napaka-cute. Alam na niya ngayon kung bakit nagkakandara pa ang mga babae rito. Iba pala ang dating nito sa personal kumpara sa mga pictures. Girlfriend ka niya? Umiling si Ella. Kaibigan, sumakay ka na sa kotse ko. Isasabay na kita pagpasok. Hindi na. Tanggi niya. Ma'am, singit ng guard. Tuloy na raw po kayo sa loob. Salamat. Binalingin niya si Dino. Papasok na ako. Believe me, you would like to ride in my car. Natatawang sabi nito. Oo ma'am, sumakay na kayo para hindi kayo mapagod. Dahil dalawa na ang nangungumbinsi, pumayag na si Ella. Pagpasok sa bakuran ay saka lamang niya na-realize ang sinasabi ng mga ito. Pwede siyang magpatayo ng 2 malaking bahay sa front yard pa lang. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong kalaking lupain. Napakaganda at napakalinis ng design ng front yard. Maraming puno at halaman. May fountain pa. Sa harap ng mansyon, doon siya ibinaba ni Dino. Mauna ka na. Magpapark pa lang ako ng sasakyan. Nakangiti nitong sabi. Salamat, sabi niya bago bumaba. Umakyat si Ella sa hagdan bago pa man siya makarating sa pinto ng mansyon. Nakita niya na si Calvin na nasa pinakamataas na baitang na parang hinihintay talaga siya. What brings you here? Pasupladong tanong nito. Alam mo naman hindi ba? Gusto kong mag-sorry. Hindi ko naman sinasadya na mislead ka. Nagawa mo na. Malamig nitong sagot. Calvin, patawarin mo na ako. Nakalabi niyang sabi. Pumasok muna tayo sa loob. Sumunod si Ella kay Calvin sa loob ng mansyon. Pinigil niya ang sariling mapanganga. Sa TV lang siya nakakakita ng ganoong karangyang bahay. May grand staircase at sosyal na chandelier. Moderno pero may vibe na pamprinsipe at prinsesa ang lugar. She was sincerely happy for Calvin. He deserved all that after everything he had been through. Tiniis nito ang simpleng pamumuhay kasama ang ina kahit kayang bigyan ng marangyang buhay ng ama. Yun na siguro ang panahon para makuha ni Calvin ang buhay na para talaga rito. Sa dining area siya dinala ni Calvin. Napakaganda at napakalinis doon, bukod pa sa sigurado siyang mamahalin ng mga kagamitan. Makapal ang mahabang kahoy na mesa at napapaligiran iyon ng mga puting upuan. Nagpahanda ka agad ng pagkain? Manghang tanong ni Ella. Ginutom siya nang makitang parang may fiesta sa dami na nakahaing pagkain. It's lunchtime. Ganito talaga dito. Bale walang sagot ng lalaki. Kumain muna tayo. Hindi ka nagalit sa akin? Nagbabaka sakali niyang tanong. Galit pa rin. Nakasimangot na naupo na lamang siya sa tabi ni Calvin.
Ang mga pinsan mo, hindi mo ba yayayain? May kanya-kanyang buhay ang mga yon. Hayaan mo sila. Sa totoo lang, ang pakay talaga ni Ella ay makiusap. Kay Calvin na kung pwede, gumawa sila ng paraan para mabura ang damdamin nito para sa kanya. Hindi niya alam kung posible o imposible yon. Ang alam lang niya ay lalo magagalit si Calvin sa kanya, pero kailangan nitong maintindihan na hindi talaga sila pwede. Importante si Calvin sa kanya at ayaw nitong saktan. Ang tanging paraang naisip niya ay para walang masaktan, ang offline feelings go away. Imbento lang niya iyon, pero hindi naman siguro masamang subukan. Ayaw niyang mawala sina Calvin at ate niya sa buhay niya. Wala nang mas gaganda pa sa kanyang ideya. Pagkatapos kumain ay dumiretso sila sa likod bahay. Ipinagyayabang mo ba sa akin kung gaano kasosyal tong mansyon nyo? Pabirong tanong ni Ella. Mala hotel ang likod bahay na may infinity pool. Kung gaano karami ang halaman sa front yard, ganun din sa likod bahay. Corona na lang ang kulang. Sa mga taong nakatira doon, oo, ipinapakita ko sa iyo kung ano ang tinanggihan mo. Sagot ng binata. Alam niya nagbibiro lang ito dahil sa pigil ng ngiti sa mga labi. Look, Calvin, kailangan natin pag-usapan iyang nararamdaman mo para sa akin. Bakit? Dahil sinabi ng ate mo na hindi pwede? Sarcastic nitong tanong. Sa tingin mo ba sasabihin ko ito sa kanya ha? Wala siyang alam. So what are you trying to say? Kailangan nating gumawa ng paraan para matigil na ang nararamdaman mo sa akin. Naniniwala akong hindi pa yun malalim kaya pwede pang maihinto. Sumama ka agad ng mukha ni Calvin. Napangiwi si Ella pero hindi binawi ang mga sinabi. Desidido siya sa kanyang plano. Look, Calvin, ayoko mawala ka sa buhay ko kaya ito sinasabi ko sa'yo. Tigilan mo na ang pagsasalita ng ganyan kung ayaw mo akong lalong mahulog sa'yo. Nakagat niya ang ibabang labi. Sorry, pero totoo talaga, Calvin. Importante ka sa akin at ganun din si ate. Ayoko may mawala sa inyo sa buhay ko kahit pa sabihin mo na makasarili ako. Please, gawa natin ng paraan ang damdamin mo. Anong akala mo sa damdamin ko? Mahabang pantalon na puputulan para lang sumakto? Hindi yun ganoon kasimple. Pero kung malakas ang willpower, kaya hindi ba? Can you talk with some sense? Inis ang sabi ng binata. Hindi mo naman ako naiintindihan eh. Ang pag-alis ng damdamin mo para sa akin, ang tanging paraan, para hindi ka mawala sa buhay ko. Naiintindihan mo ba yon? Frustrated niyang tanong. Ako ang hindi mo naiintindihan, Ella, sabi ni Calvin, saka huminga ng malalim. Malungkot na napayo ko si Ella. Hindi naman niya inaasahang papayag agad si Calvin. Kung ganoon, kailangan muna nating magpaalam sa isa't isa. I can't reciprocate your feelings. As much as I want you in my life as a friend. Hindi talaga tayo pwedeng magsama dahil higit doon ang tingin mo sa akin. I can fall for you. Sana, huwag kang magalit sa akin, Calvin. Pero wala akong choice. I love my sister so much. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya. Hindi siya hinabol ni Calvin na ipinagpapasalamat niya. Nakakalungkot lang isipin na ang matagal na panahon ng pagkakaibigan nila ay tinangay na ng hangin. Iyon talaga ang nagagawa ng pag-ibig sa pagkakaibigan. Sometimes, it would end well, and most often, it would destroy the friendship.